nakaupo, alam mo yung, sabi nga nila yung hinahalikan ka sa puwet, diba? Parang gagawin lahat kasi kung sino man yung nakaupo dyan bilang, kuya, presidente or in the position, halikan yung puwet mo. Walang loyalty talaga. So, yung mga katulad yung ganyan, remember, you know, there's no, lahat ho temporary lang. Wala hong permanente. Alam mo, ako masasabi ko dyan, kung binubuksan nyo yung confidential fund ni VP Sara, buksan nyo din lahat. Mismo. Diba? Kasi kung kine-question nyo siya, lahat ng may confidential fund, buksan din natin. Diba? Hindi pwede kasing naka-center kayo sa kanya. Yes. Hindi pwedeng ganon. And kung gusto nyo ng magkaalaman talaga, so yung kay President BBM, buksan nyo rin yon. Sa lahat ng maraming politician, marami dyan eh. Speaker Romualdez. Yes, and Speaker the rest Romualdez of and everybody. Exactly. Oo. So kasi, ang dami nyong tanong, pero hindi nyo pinag-uusapan yung PhilHealth. Yeah. Hindi nyo, ayaw yung i-open up yung, kita yung flood control project. Yung ano niya, yung nature na naglabas. So, yan ang pag-usapan nyo. Pag gumawa kayo ng batas. Diba? Anong ginagawa nyo dyan? Ginagamit nyo yung yung Congress for useless things, useless matters, sa totoo lang. Correct. Yung style kasi ng pamumulitika nila, nakalimutan nila, may social media. Dati kasi, nung panahon nung dad niya, wala eh. Kahit kontrolin nila ngayon yung television. You know, people has freedom for social media. Wala nang nanonood. Even yung barkada ng mga anak ko, nanonood pa ba kayo? Anong news? Napanood mo ba yung news? Ano yung tita? YouTube sila na. YouTube, TikTok, and Facebook. Actually, wala na nanonood halos ng TV ngayon. Wala. When you are seeing something already na kapwa babae mo, then I'm a victim eh. I experience what they're doing. Nakita ko. Kasi hindi ako nanonood. Kasi for like 3 years, nagba-back and forth ako sa Amerika. Dahil sa ginawa nila sa akin, parang pinagkaisahan talaga. Kasi ako, binuli ako. Even yung finorge pa nila yung mga signatures ko to sell my cars, yung my properties, kasi wala ako dito. Tapos I let it be. Then nung nalalaman ko, kasi yung may isang malapit na kaibigan si VP Sara, na kaibigan ko. Tapos sabi niya, ate, kasama ko, JCI kasi ako, Junior Chamber International Senator ako. Sabi niya, ate, grabe yung ginagawa nila kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung umupo pa lang sila, alam ko na talaga na sabi ko, nako, kalokohan to. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya, yung inabuso ko, si Anton, di ba? So parang, nako, malabo to. Drugs na yan. Anyway, so nung nakikita ko din, I was watching. I started watching everything February this year. Tapos nire-recall ko. Sabi ko, wow, ibang level to. So dun yung pumasok na, eto talaga mga taong to, ungrateful talaga. Walang pakialam, napakawalang utang na loob, at saka napakamakasarili. At saka imaginein mo ha, they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya because she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira, tapos yung Ale, wala na siyang ginagawa. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan nanggaling yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to the whole Philippines. Sabi ko, okay, fine, I need to do this na. And the only person that I told na, parang sasabihin ko na lalabas ako, is my eldest daughter. Then I asked her opinion. She told me, Mami, di ba remember, before mamatay si mama ko, kasi sunod namatay dad ko, 22, 23 namatay mama ko. So sabi niya, remember Mami, sabi ni Lola, ni mama tawag nila sa mom ko, demanda mo nga. Tapos siya pa mag-witness, sabi niya lahat, yung mga ganon. Namatay siya. Tapos parang maybe ito yun. Baka si mama rin yan. Pero ma'am, di ba kayo, siyempre, medyo matataas to eh. And meron kayong personal sa kanila, no? So, hindi ba kayo natatakot? Alam mo, again, hindi ko alam talaga. Alam mo, hindi ko alam saan nanggaling yung lakas ng loob. And maybe because for 3 years, I just isolated myself. Then, isolated myself kasi I feel like
I have so much pain in my heart. Ganon. Tapos in-isolate ko yung sarili ko, tapos kay God lang ako. I think it's God providence talaga yon. Tapos until now, hindi ko alam saan nanggagaling. Until now, nan umuupo ako dito, again and again, kinuwento ko nga, maharap ako sa mirror sometimes. Ano yung kinukonvince mo? Matakot ka, Kati, matakot ka. Wala eh. And I'm ready. You know you're a Christian. You told me a while ago. If you surrender 100% your life to God, I think you're ready. You're not afraid to die. Of course, diba? Nobody wanted to die, but I guess you're more ready because you know that saan You're ka pupunta? fighting for the truth. Diba? So you're fighting for the truth. You're telling the truth and everything. That's it. Kasi ito si ma'am, nung napanood ko si Miss Cathy, no, marami na rin kasi ako napapanood na kumakalaban sa gobyerno. And minsan naniniwala ako, minsan hindi. Si Miss Cathy nung lumabas, talagang naniwala ako kasi meron siyang personal First-hand knowledge eh. So sabi ko, ito ano to, at saka wala siyang Nothing to gain. nothing to gain. Ang daming mawawala sa kanya, delikado buhay, kaya matanong ko, ma'am, Yeah. wala ka bang planong tumakbo in the near future? Wala eh. Wala. Parang hindi siya. Hindi, kasi baka ma'am, baka gumagawa lang ng pangalan for the... Yes. Alam mo na, yung merong agenda eh. Alam mo, 2016 pa lang, ino-offer ako. Tatlo yan, party list. And alam yan ni Tony Boy. Tapos 2019, ino-offer ulit ako. Hindi talaga. I think kasi, ang dami kong makakaaway. So, sobrang ko, pag nakita ko talaga, ay, hindi pwede to. Nasa camera siguro ako palagi. Minubuking ko lahat. Hindi, kaya naman natatanong, sa totoo lang po, palagi ho namin natatanong yun. Yes. Kasi, ano na yun gawain kasi ng iba yan Yes. Kato, may kita nga natin yung iba nga dyan, di ba? Babanatan lang yung Duterte Yes. para makilala sila ng tao, tapos tatakbo. Yes. So, yung sa inyo naman, so iba namang, paraan yun, or iba namang hindi katulad nung sa kanila. Kaya palagi namin natatanong nila, Coach Holly, na wala ba kayong plano tumakbo Based na on experience kasi. Oo. Well, yung sa totoo lang, I think yung parang mas better na ganito lang ako. Yung parang pwede akong magbantay bilang simpleng ordinaryong tao, maging political, magbantayan ko yung mga politician natin, tapos I can say what I want. Rather than sitting there, tapos ako naman yung mababatikas. Remember kasi, eto kasi yan, walang politician na umupo, nagiging kontento ang lahat ng constituent. Kasi hindi mo mapiplease lahat. May mga bagay ka talagang hindi mabibigay. And ako kasi people pleaser ako eh. Yung parang ayoko may nadidisappoint sa akin. So parang feeling ko baka ma-depress ako, mag-cause ng depression ko. So parang ganito na lang. Kasi you can still help the majority behind the scene by helping all those. Like right now, yung ginagawa ko, sinusupport ko yung mga politician na this coming election na naniniwala ko na makakatulong sa ating bansa. Di ba? Parang kayo, like, okay, you're a host, pero you're giving your voice and you're helping the nation. Iba yun eh, di ba? May freedom. Alam niyo ma'am, isa pa sa inaano ko sa inyo, yung sinasabi niyo kanina na hindi ako natatakot eh. Dahil kapag buo yung tiwala mo sa taas, hindi ka takot mamatay, hindi ka takot ganon na ganon din po ang ng Banateros. Kasi lagi nga ako kaming kadalasan, mga magulang namin, sasabihin, medyo magdahan-dahan naman kayo kasi iba yung kinakalaban nyo. Ang katwiran ko lang, bahala na. Kung ano naman yung pinaglalaban namin is para naman sa bayan at ay pawang katotohanan lamang. Sabi ko lang sa magulang ko at ganoon din mga kasamahan ko dito sa Banateros. Kaya hindi ako nagkamali talaga na yung unang labas nyo pa lang, sabi ko, totoo itong sinasabi nitong tao. Tama yung sinabi ni Coach Holly kanina kasi, kumbaga may first-hand experience siya doon sa mga tao. Nakasama niya ng matagal na panahon. At ito na lang, may tanong po ako. Kasi sa social media talagang nag-trending yung pangalan ninyo. Yung mukha ninyo talagang pagka nagbabrowse ka, makikita sa TikTok, sa mga Reels and all that, sa YouTube, nandyan lahat. Mula po ba, noong lumabas kayo at nagsalita at tinilantad nyo, nagbulgar kayo ng mga state, marami kayong sinabi, meron na po bang lumapit sa inyo para to make a deal, para tumigil kayo magsalita? Meron ba?
Wala. Bakit kaya? Ang meron lang is tumawag na kung pwede lang. Kasi syempre, yung nangyayari sa mga parties, private parties ng mga bahay, kung kakainan kami, nagiinuman kami. So, yung sinabi lang nila na sana wag lang silang ma-mention. Yun. Ang sabi ko lang, simple lang. Hindi ko kayo i-mention, basta huwag kayo makikisakay sa gulo at huwag nyo rin kukonsintihin. Kasi pag dumating yung panahon na yun, hindi ako magdadalawang isip na i-mention kung sino kayo. Diba? Kasi dapat, kung alam nyo mali, huwag nyo konsintihin. Or kaya, manahimik na lang kayo. Huwag makisali Huwag sa kayong gulo. makisali sa gulo. Kasi like what I said, I did what I did. I have nothing to gain. Hindi ako artista, hindi ako tumatakbo, hindi ako vlogger and everything. I just wanted to share my experience for people to know and to, to validate yung sinasabi ni PRRD, ng mga tao and everything. That's it. Sundutan ko lang. Sige. Coach Oli. So wala pang lumalapit. Kung May sakasakali- tumawag lang, pero, oo. na huwag babanggitin yung kanilang Oo, yes. pangalan. Yeah. Pero kung halimbawa, merong lumapit to make a deal na, oy Cathy, ano ba gusto mo para tumigil ka sa pagsasalita at para mas spare mo yung pangalan namin. Katulad ng mga binabanggit mong pangalan na hindi ko na babanggitin. Ano yung gagawin ni Ma'am Cathy pagka ganon? I won't agree. Parang sa akin kasi, hindi parang. Sa akin talaga is, pag ginawa ko yan, wala na akong integrity, character, and I have kids. Yung mga anak ko, dalaga, binata, yung gusto ko lang talagang iiwan is, I don't need much. Gusto ko lang na, yung hindi ako ganun kasikat or anything, may maiiwan akong legacy na na-share ko sa bansa. Yun. Tapos yung mga anak ko, dadalhin nila yun, yung maganda yung magiging record mo. Di ba? Kasi yung integrity mo at yung character mo, magbe-base yan kung anong pinaninindigan mo, yung principle mo, di ba? So kung yung prinsipyo ko mababase because bibigyan niyo ako ng billion or anything, kikitain niyo natin yung pera. Correct. Pero yung ako kasi, like what I said, si God kasi enough na sa akin eh. I've experienced it pero hindi ako naging masaya. Yun. Di sana nagstay ako doon, di ba? Tama. So si Ma'am Cathy ay mananatili sa kanyang paninindigan. Of course, of Alright. course. So, Yes. Coach Oli, kanina may sasabihin ka. Kasi Thank you. kadugtong ko yung sinabi niya na wag lang kayong makisali, wag kayong makigulo. No? Ano ba 'to ibig niyo sabihin wag kayong makigulo? Hindi mo sila i-mention. Ito ba yung kasama doon sa political harassment na ginagawa kay PRRD at kay VP Sara? Yung kasama ba yun sa sinasabi mo huwag kayong makigulo dito? Oo, kasama na yon. Tapos, kasi uso yan eh. Kung sino nakaupo, alam mo yun, sabi nga nila yung hinahalikan ka sa puwet, diba? Parang gagawin lahat kasi kung sino man yung nakaupo dyan bilang, presidente or in the position, halikan yung puwet mo. Walang loyalty talaga. So, yung mga katulad yung ganyan, remember, there's no, lahat ho temporary lang. Wala hong permanente. So even sa pagiging presidente, si President Duterte nga dyan kabilib, alam niya hanggang 6 years lang siya at hindi yung pumasok sa ulo niya. Ngayon, eto nga, 2 taon pa lang, especially mga bagong politician, yung mga bagong congressman. And you need to understand them also. Yung mga batang yan, na naging kongresista, it's either wala naman talagang alam sa batas, may alaman, pero lumaki sa luho. So they don't know the people. They don't know talaga yung need ng mga mamamayang Pilipino. Jay. So, warning, parang warning yun sa inyo. Kung ayaw nyong ma-mention kayo ni Miss Cathy, huwag kayong makigulo dito sa panghaharas sa mga Duterte. Exactly. Ayun, antayin ko yan. Yung mga manggugulo sa Duterte, Miss Cathy, naku, papangalanan kayo. Nako. So, ibig sabihin pala, kayo, ang dami nyo pala, ha? Ang dami nyo pala. So, ito pala, Ma'am Cathy, isa sa mga, nung simula ho, nung na-interview ka, talo, siyempre ako, kadalasan, ang Banateros po kasi is talagang boses ng taong bayan yan eh. So, tinitignan ko yung mga sa comment section, yung mga komento ng mga kababayan natin. Number 1 ho nilang isinisigaw na kailangan na dapat or gusto na nilang humarap ka sa Senate hearing. Gano'n na po ba kayo kahanda at papayag ho ba kayo? Papayag ako. Pero, alam mo yan, ako ganito siya eh. Sabi ko nga, actually, nag-usap na kami niyan eh, si Senator Bato. Nag-usap na kami. Sabi ko, lalabas ako, gusto ko buksan mo yung PIDEA leaks. Kasi doon ako connected. Yun.
Okay? Kasi, di ba, kasi yun eh. Yung who's that guy, kita mo, hindi ko talaga makatandaan eh. Kasi they were saying, kilala ko yung grupo eh. So, hindi ko, sino to? Yung may evidence siya. Si Yung kalbo. Morales? Oh, si Si Morales. So, I was Morales. like, I was saying na, kasi siya, meron siyang evidence. Okay? Si PRRD, alam din niya. Pero kasi politically, parang sinasabi, hindi, galit lang siya, right? Pero si Mr. Nicky Cosseteng was saying it also. Yes. So ako, nakita ko, I'm an eyewitness. So those are, yun yung kulang eh. Ako na lang yung missing puzzle there eh. So kompleto na kami. So, yun lang yun. Parang actually, hindi ko nga maintindihan po sa mga nakaupo dyan. Di ba, kompleto na ho kami. Ano pa bang kailangan yung gawin? Di ba? Like what I said, kanina nagkakwentuhan tayo, parang even the cursing, yung pagmumura ng ating mahal na presidente, parang yun wala na silang mabato. So yun na yung babato mo. Ako, ang balik ko doon, I'm sorry sasabihin niya naman, I'm a born-again Christian, ba't ko tinotolerate na nagmumura? I rather choose to have a president na nagmumura na diretso rather than isang presidente na adik at grupo ng mga korap na politician. Naku, Yun lang ako. mabigat yan. May Lilinawin ko lang po bukod sa kumpleto na sila Ma'am Cathy at napakalakas nung hawak na nila, mga hawak at nalalaman nila. Yung usapang PDEA leaks. Yung kay Morales, iba po yun, at yung kay PRRD, iba po yun. Para lang ho sa kalaman ng lahat. Yes. Yun lang. Yes. Okay. So now, sa nangyayari sa ating bansa, ikaw ba ma'am, may outgoers ka? Na mahilig ka sa labas o lagi nasa bahay? Bahay, trabaho, ano lang? Bahay talaga ako. Bahay ka. Pero, naniniwala ba kayo Yeah. na sa mga panahong ito ay talamak ang droga sa Pilipinas? Ay, of course. Okay. Let's be, real talk tayo dito. Yun nga, yung grupo ko, like yung batch namin, yung age ko, tayo naman, may mga kaibigan tayong Yes. gumagamit, right? So, especially dun sa, namin, sa Circle mo. society namin, no? Sa circle namin. Nung presidente si Digong, takot lahat gumamit. Like, takot, nahihirapan silang kumuha, Yes. and everything. Ngayon, oh my God, ang tita, andyan lahat, 'di ba? Parang even 'di ba? I even tell my story yung daughter ko naturuan, 'di ba? So sobrang bulgar. So bulgar and hindi nila yung matatago. Yun yung sabi ko, yung style kasi ng pamumulitika nila, nakalimutan nila may social media. Dati kasi nung panahon nung dad niya, wala eh. Kahit kontrolin nila ngayon yung Television. television. People has freedom Yes. for social media. Wala nang nanonood. Even yung barkada ng mga anak ko, nanonood pa ba kayo? Anong news? Napanood mo ba yung news? Ano yung tita? YouTube sila na. YouTube, TikTok, and Facebook. Actually, wala na nanonood halos ng TV ngayon. Wala. Kaya nga dapat ako, nananawagan ako sa ating mga mahal na mga newscaster. Di ba, voice of the people kayo. Please, parang do it. Do it for the people. I understand that na-trauma kayo, nawalan ng iba sa inyo ng trabaho. Pero, dapat kayo yung maging boses ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo sila dito, di ba? Parang, kaya sila ngayon yung nandyan all over. Ako rin pag binubuksan ko yung phone ko, Banateros. Natatawa nga ako. Minsan nga si Boss Data, pag Facebook ko, nakikita ako ng comment niya. Kasi ganun pala yun pag pina-follow mo. Yes. Napapa-comment na rin ako sa comment. Pag may kinokomentan siya. Okay, Boss Dada, wala ka dito. Pina-follow ka pala ni Ma'am Cathy. But anyway, thank you. Yes. So anyway, parang, yun lang. Sana wala kasing lalaban sa atin eh. And meron pa ako isang friend na, parang sinabihan pa niya, Cathy, ano ba yan? Parang walang class. Parang sana, yung pag ganyan, walang class. Sandali lang ho. Sa politika, ang botante natin sa Pilipinas mostly is yung mga middle and lower class. 80% of our country, ang botante natin is sila. Kasi sila ho yung umaasa na mababago natin ang pamumuhay nila at gagaan ng pamumuhay nila. Yeah, so... Ngayon, puntahan naman natin yung mga issues, yung napapanahong issues, kasi gustong-gusto ko to eh. Oo. Etong nangyayari, di ba? Yung Senate hearing kay PRRD. Pero bago yung puntahan muna natin. Napanood nyo yung statement ni Grijaldo at yung statement ni Dan Fernandez saka ni Abante. Yan. Maganda Anong stand nyo doon? Sino bang nagsasabi ng totoo? But definitely may sinungaling dyan. Magkaiba sinasabi eh. Alam mo, yung taong guilty,
may defense mechanism. Dalawa yung action yan. Yung etong gobyerno natin, dalawa kasi di ba image consultant ako, I study dati. So, yung kay Dan Fernandez, the way they speak and the way they explain themselves, it's so defensive. 'Di ba? Parang tsaka mindsetting kasi sila always. Parang parang ako parang talagang ganito. Kasi ang ginagawa nilang Tumbukin style is mina-mindset nila yung mga mamamayang Pilipino na ay hindi totoo 'yan. Ako naniniwala ako kay yung police, kay Colonel. Kasi first and foremost, hindi niya i-risk yung kanyang buhay Correct. at ng kanyang pamilya para, para gawin yan. Para magsinungaling lang. Exactly. And to be honest, I'm really grateful for him. Kasi marami rin naman akong kakilala dyan sa kapulisan na matitino. And sana yung iba pa sumunod. Kasi napakaganda ng kanyang ginawa. Itinaas niya ulit yung level ng ng kanilang uniforme. Yes, yung credibility ba? So, kina Dan Fernandez, hindi naman, dati pa ako hindi naniniwala sa kanila. So, hindi na natin yan natatanayin. Kasi halatang-halata naman, di ba? Ano yon? Parang una, hindi sila marunong sa batas. Nabababoy ang Congress. They're doing things, na against it. Di ba? Sabi nga ng, may mga lawyers dyan na totoong kongresista na alam yung batas, hindi na ginagawa yung tama. Correct. 'Di ba? Nagmamagaling sila. Meron the way they look at Senate and Congress, pag nag-iimbestiga sila. Napakadisente kahit ng senador. They ask properly. Sa Congress, kung makasigaw sila, parang pinakain nila o sila nagpapakain dun sa mga tao. Sabi ko nga, kung ako yan, ang sasagutin ko dun, sabi ko, tigilan niyo ako, wag niyo ako sisigawan. Ako, yari. Hoy, yari kayo. Diba, hindi kayo, harassment yan. Diba? Kasi you don't do that. Tinawag pa naman kayong kagalang-galang. Diba? Honorable. Tsaka The sa honor Senate, is not yours. Sa Senate, medyo may isa doon na nagpapapangit ng imahe ng Senate hearing. Pangalanan mo nga. Wala nang iba kundi si Risa Ontiveros. Ako. Wala. Sa Congress naman, maraming nagsasabi na nagmumukha ng katawa-tawa at parang inilipat na daw ang korte sa Congress. That's true. Kasi may nag-guest tayo, si dating Congressman Bagatsing ng Maynila. Ang sabi niya, ibang-iba na daw ang Kongreso ngayon kumpara nung dating sila ng mga panahong 90s. Kasi dati may kanya-kanyang paninindigan eh. Ngayon parang nagkakampi-kampihan. So I think it's high time na mamili tayo ng talagang mapapakinabangan natin. Yung hindi yung tayo ang pakikinabangan, no, ma'am? Kasi ang hirap na ng bansa natin. At hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na yung Pilipinas ay gaganda pa in the next coming years. Katulad ng Singapore, katulad ng Malaysia. Yes. Kasi napag-iwanan na tayo. Ang gagawin lang naman natin, pipili tayo ng mga kandidato o mga politiko na yung pakikinabangan ng bayan, hindi yung sila ang makikinabang sa bayan. Katulad na lang halimbawa, yung mga sinasabi natin, yung may mga nagawa na, yung katulad ni PRRD, katulad ng mga Duterte, si Senator Bongo, may mga nagawa na. At of course, yung tumatakbo ngayon na si Pastor Apollo Sikibuloy, na binabalak niya na gawing first world country ang Pilipinas. Sa tingin nyo, ma'am, posible bang maging first world country ang Pilipinas? Oo naman. Alam mo, ako naniniwala ako basta ang ating liderato, yung mamumuno sa atin talaga, may puso para sa mamamayang Pilipino. Tsaka ang intention nila is maganda. And ako gusto ko talaga si Pastor Kibuloy din. Kasi alam mo, yung buhay niya is dinedicate niya sa Panginoon. Maraming mang naninira dyan, pero mas gusto ko na siya compare sa iba dyan. Di ba? Yung iba nga dyan, nakaupo, walang ginawa. Siya, ako naniniwala ako, makakatulong siya ng malaki sa ating bansa. Nakita niyo naman ang KOJC. Naiiyak ako nung nangyari yon, yung nangyari yung siege and everything. Nakita ko yung solidarity nung mga members. At saka yung love and yung what do you call this? Yung patient nila, yung prinsipyo nila, hindi sila nanakit. Tapos hanggang yung lugar kung saan sila nananatili, napakaganda. So kahit kahit binababoy nila si Pastor Kibuloy, alam ko mas maraming naniniwala sa kanya. And if you really have faith in God, kahit na anong gawin sa'yo ng mga tao dyan, hindi sila mananalo. Lalo pat maraming nagdadasal para sa'yo. Pastor Kibuloy, na-meet na po kita ilang beses. Pero
I wanted to visit you nga eh. Hindi ko lang alam, di ba? Kasi I really wanted to see you and I believe in you. And alam ko yan, yung Panginoon, hindi kayo papabayaan. Mananalo po kayo, sure yan. Yun. Sama-sama tayong magbumisita kay Pastor Yes. Kibuloy. Yun. Yes, Kasi diba? Soon. Ma'am, no, ilang beses na kayo napakapunta kay Yes, Pastor Apollo opo. Kibuloy kasama ng mga politician. yes. Yun. Coach Oli, baka may follow-up ka lang. Si Miss Cathy, ang daming pasabog niyan eh. No? O dami Marami pa talaga. ata tinatago Matindi. to eh, na hindi pa nilalabas eh, no? Kasi ang pasabog niya ay tungkol sa droga at saka may pasabog pa siya tungkol doon sa mga relo-relo. Nako! Meron akong katanungan kay Miss Oo. Cathy. Ano ba yung suot ng relo at ikaw ba ay in one time or na-experience mo rin na gumamit? Hindi. Hindi ko na-experience gumamit kasi nasubukan ko siya. Yung pinatry lang sa gums ko. I don't like the feeling, yung nagnanumb ka. Para kayong, alam mo yung pag nag-dentist ka, Anesthesia? Oo, ganun. So yun yung feeling eh. Dun, kasi sabi nila, pag first-timer ka, dun muna nila ilalagay. So they did. Tapos sabi ko, ayoko. Hindi ka nagniwi nun, hindi. Hindi, pero ano, I think no, it makes sense. Baka kaya silang humingiwi kasi namamanhid ka. Yun. So parang nasanay sila Nagkakaroon ng nawawala. sariling buhay yung Reflex, muscle. exactly. Oo. Di ba parang Yeah. reflex nila. Ang pangit, alam mo, hindi ko Ako, I'm sorry. Guys, ang tatanga ng nagda-drugs, nakakapangit. Oh. Di ba? Bakit yung ginagawa? Nakakabobo, nakakapangit, ang baho nyo. Ano pa ba gusto nyo? Baka gusto Talaga, nila. mabaho. Baka may singaw. Baka ganun ang gusto talaga nila. Kaya gumagamit sila. Mabaho sila. Bakit? Dry. Tama ba? Dry, yung skin. Dry, you nagda-dry can yung see. skin. Dry, grayish. Yung gums, yung teeth nila, iba-iba. Sira. Yung sira-sira, you know. Kasi Buti nga, chemicals nauso yun, ang no? veneers eh. Yeah. Chemicals yun, Yeah, no? yeah. Jay, may... Kaya pala. Pero teka muna, hindi sinagot ni ma'am yung ano eh. Oh, sige, Kasi may relos. pasabog Ano din ulit? siya sa mga relos eh. Oo, ang relo ko, Rolex, Panda. Oy, oo. At Yeah. least, di ba? Hindi naman politician si ma'am. Transparent, di ba? Oo, Yeah. kasi Hindi kasi yan may pasabog siya in connection. May marami siyang pasabog Yeah. na ewan ko kung tama sa kanya kung nakakita yun or baka mamaya hindi naman pala account niya yun, di ba? Yung mga, meron yung iba yung suot dati, iba yung suot Oh, yes. ngayon, di ba? I did that. I did Kaya that. kailangan Yeah. chine-check din natin. Well, ako naman, sabi ko nga, kung dati galing sila sa mayamang family, okay yun. Walang You can problema. do whatever you want. Pero, trace the history. Yan. Dapat Diba? mag-backtrack. Backtrack tayo. Ano ka before, then nung umupo ka, bigla namang ang bilis naman ng iyong flip ng iyong lifestyle, Yung diba? sabi nga naka-Seiko Yes, was pa lang pagpasok ng politika. Then after 2 years, Yes, Rolex na. naka-Rolex na, di ba? Yan. Pero At saka, siguro- nasashock ako kasi I love watches. Yes. And, nagbakulay kayo naman. Yes. At saka, nagbebenta ako ng mga vintage watches before pa. okay. Oh. So, alam ko yun, nasashock ako, oh my gosh, ang mahal niya na, 14M. 7 million yung gano'n. Kaya nung nagpa-lifestyle check, isa ako dun eh. Alam ko yan. Talaga nag-ano. Di kayo lulusot kayo, lulusot. ha? Pero alam mo, ang ganda nung mga post mong yun kasi nagsitanggalan ng mga relo. Correct. Oo, Di ba? wala na. Pero alam mo, you cannot. You cannot. Kasi, di ba, social media, even in Facebook, Yes. kahit i-delete mo yan, nandyan pa din. May mga pag na-share na yan, Yes, wala ka na magagawa. wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa. But anyway, ang delikado dyan kasi yung mga nagigest namin dito, hinihingi ko yung relo. yari ka ma'am. Hindi kasha, hindi kasha. Maliit. But anyway, si Ma'am Cathy naman, sa sobrang sipag, din nakita niyo kanina, dami ng designation. Afford niya na makabili ng mga relo. Oo. ganyan. Oh, regalo naman to. Aminin regalo. ko naman. Ayun. Oh, di ba? Anyway, Ano Jay, kasi- baka may follow-up question ka regarding doon sa pinag-uusapan natin. At speaking of relo, Yun, oh. nung nakaraan, di ba, may nag-viral na parang naging mayabang, naging bastos na parang, bakit ko ibibigay relo ko sa'yo? Anong masasabi mo doon, Ma'am Cathy Binag? Well, sabi ko nga sa inyo, kapag ang tao, hindi talaga siya people person, o he may be or she may be born with a political family, but it's not in his blood or her blood to be, to serve the people, hindi niya maiintindihan yung ano ba, yung pagiging warm, and like what I said nga, na-meet ko kasi siya din dati, hindi talaga siya ganon, umiiwas siya sa tao. So, hindi siya ganon, 'di ba? Ayun nga. So, dapat ang ginawa mo doon, sige, bibigyan kita ng relo. Hindi lang to.
You know, Yun pwede, papadala kita ng medyo relo. Oo. medyo katanggap-tanggap pa. Yes. Diba? Kasi yun, again and again, tayo, alam niyo yan for a fact, na itong mga to, mga bata yan, na nung nag-aral sila para maging police or military, umpisa pa lang, bata pa lang, yan sa age na yan, naka-ano na yung buhay nila. Nakasalang na yung kanilang buhay, inalay nila sa bansa. Yes. So, gaano lang yung relo para ibigay mo. Even though, sige, mahal nga yun. Sige na, hindi na, mahal talaga yung Nasa relo 4 niya that million time. ata yun. Mahal talaga yun. Siya, Nakita ko. bali 4.5. Yeah, Di mahal umano, talaga di umano. Galing talaga ni Mama. Okay, so napag-usapan natin yung drugs, tapos ngayon nagano tayo. Kasi itong mga relo-relo na to, pumapasok ito sa corruption. Yes, of Now, course. the question is, do you believe na mas rampant ang corruption nowadays compared to before? Sobra. Kasi lantaran. O paano mo nasabi lang? Nakita mo naman sa Congress, di ba? Parang may fashion show. Ayun. Di ba? Parang status quo, fashion show. You know, dapat nga ang sinusuportahan nila yung sariling atin eh. Ayun. Local designers. Pero diba? makikita natin yung mga hindi ko nga mabanggit yung pangalan Yeah. kasi wala naman kami noon. Yung mga Cartier, Tarte, ano ba? Cartier, Chanel, Christian Louboutin, di ba? Yves Saint Laurent, mga ganyan, di ba? Knowing na yung tao na nagsusuot doon, dati nagtatricycle lang yan. Mga ganun. Pero after a few years, ayun. Iba na. Teacher ba Customized teacher? Parang teacher ata yun. Tapos yung sapatos, Gucci. Magkano yung Gucci na sapatos? Low-end. Nasa 60,000 o 100,000. Diba? Kung ikaw ay normal na tao lang, o ordinary tao, Yeah. hindi ka makakabili ng ganun. Kasi yung 100 or to 60,000 mo, dadali mo na lang. Ako halimbawa, politiko ako, yung 60,000 ko na yun, marami na mapapakain yun. True. At saka, magkano ba sweldo nyo? Oo, Per magkano ba month. sweldo? Magkano sweldo nyo per month? So, doon na lang. So, simula nung umupo siya, tingnan nyo magkano yung gamit niya. Yes. Paano niya binili, di ba? At meron pang isang ito naman ay hindi naman hindi naman pinatotohanan talaga. So ito ay ginawang biro ni Pulong Duterte na kada hearing daw ng mga yan ay bayad sila. Nako. May nagsabi rin sa akin yan. Naku po. Sino Totoo kaya naman nagsabi yan. ko? Mga kasamahan din nila. Ayan. Ay, grabe. Kasi hindi naman yan lahat pumapabor eh. Oo. Hindi lang sila nagsasalita. Maraming hindi pabor. Hindi lang sila nagsasalita Yeah. kasi natatakot sila Yes. or sa pakikisama siguro. Yeah. Pero kung ikaw, ma'am, ikaw politicians, the reason why you're there to serve the people is to serve the people, not to serve yung kasama mo, congressman. Yes. Sabi ko nga, hindi ka talaga pwedeng tumakbong politician kapag kapag umupo ka dyan, tas may ginawang mali yung malapit mong kaibigan or kapamilya mo, tapos poprotektahan mo. Kasi may maling ginawa. Dapat, pag upo mo pa lang, ikaw, you dedicated your life and your loyalty sa mamamayang Pilipino. Yes. So, pag gumawa sila ng hindi maganda, dapat sila pa mismo mag-deliver. O, eto po, umingi po ng tawad ang aking anak or humingi po ng tawad ang aking asawa, pinsan, whatever, at aking kaibigan. You know, ganun. Yun ang integrity tsaka prinsipyo. Yes. Yun sa akin. So, huwag kayo umupo dyan. Kapag meron din akong friend, tatakbo siya. Ay, Cathy, ayoko muna kasi tatakbo ako, baka hindi kami bigyan ng budget. Guys, ilabas nyo sa social media, i-booking nyo. Yes. Kasi, at least, hindi kanila yung pera eh. Di ba? Hindi pwede yun, mali yung ginagawa nyo. But huwag kayo matakot, sila matakot sa inyo. Tsaka ito, ma'am, hindi na nila kasalanan kung hindi sila bibigyan ng pondo. Yes. Sabihin mo lang, social media, wala tayong magagawang ganito kasi hindi tayo binigyan ng pondo ng Speaker of the House. Kasi Yes. yun naman talaga nang gagaling. Yeah. So, hindi sa'yo para magalit yung taong bayan na hinahawakan mo. Eh, kung ikaw may paninindigan, ganun gagawin mo. Pero siyempre, kung talagang gusto mo ring sumubi, Yeah. kahit pa paano, Tsaka, syempre, gustong kumita. Yun. Di ba? Yun naman, Jay. let's be yung katotohanan, di ba? Hindi, yung iba kasi, ma'am, kaya hindi din siguro makapagsalita kasi may mga iniingatan silang kaso na mabubunyag. Katulad lang yan. True. Yung ibang mga congressman dyan, posibleng walang mga kaso yan. Yung iba nga dyan, may bali-balita, may child abuser, may sangkot sa Convicted. scam, may convicted. So, baka inaano nila na hindi ko pwedeng kalabanin to kasi baka kung si Pastor Apollo, si kay Buloy nga, 4 na taon nang dismiss yung kaso. 4 na taon nang wala na yung kaso pero binuhay pa.
sila, sa kanila pa kaya pag kinalaban nila? Well, alam mo, solidarity yan. 'Di ba? Kasi kung ginanyan sila, magsalita sila kasi nandito naman kayo, nandito tayo. And mamamayang Pilipino. Kasi isa lang sa kanila magsalita, dalawa sa kanila magsalita, magsabi talaga. Maglalabas. Lalabasan yan, sunod-sunod yan which is what happened to Colonel. Tsaka katulad nung hearing, di ba? Yung mga silent majority, nawala yun, hindi natin naririnig. Pero nung nagsalita si PRRD, naglabasan sila, gumulo na naman yung social media, di ba? Correct. Babalik tayo kay Pastor Kibuloy, no? Sa tingin nyo, may karapatan tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador at makakatulong ba siya sa pagsolusyon ng korupsyon dito sa Pilipinas? Oo naman. Kasi disciplinarian siya. And again, ang kanyang base ng kanyang, yung root ng kanyang pagkatao is connected sa Panginoon. Then nakita niyo naman kung paano niya pinalaki ang KOJC. Yes. So ako nga yung mga nagsasalita dyan, na nagsasalita ng pangit about him, ano mo ba napatunayan niyo na para pintasan niyo yung mga nagawa ng ating Pastor Kibuloy? Tama. Diba? Parang yun, sino yan? Si Risa Hontiveros, di ko nga siya matawag na senator Kasi may kaibigan ako na humingi ng tulong sa kanya, sumulat sa kanya. Yun, si Distress Mother, sinulatan sila nun, hindi niya nila pinakinggan. Di ba dapat for the women sila? So how can you're not even hindi ka dapat dyan. Sa totoo lang. Samantalang si Pastor Kibuloy, ang daming natutulungang mga bata. Tapos Hindi lang mga bata, kahit hindi ka kasama sa miyembro ng kanilang simbahan. Totoo. Alam nyo, pag nagsama-sama yung mga candidates natin sa PDP laban, sila Senator Bato, Senator Bongo, tsaka... Philip, Salvador. Yan. Basta yung nasa PDP laban na galit sa korupsyon at galit sa droga, may posibilidad, yung tinanong ko sa inyo kanina, kung pwede ba maging first world country ang Pilipinas. So pwede, no? Pwede. Kasi ang kailangan lang naman natin yung may political will, exactly. katulad ni PRRD. Yung mga sumusunod kay PRRD, katulad ng sa PDP laban, sino ba ay iiduluhin yan kundi si PRRD, kaya nga sila nandun. So kung yun, ng mga iboboto natin, may pag-asa siguro tayo. Yes, alam mo, ang Pilipinas naman, may sistema naman. Ginugulo lang yan ng korupsyon. Maganda naman ang yung sistema natin. Di ba nga, kaya nga tayo na-colonize tayo ng different country, dapat ang ganda-ganda natin. Yes. Kaso nauunahan lang, pag nailantad na, tapos yung leader na nandyan, mukhang pera. Diba? Doon nagsisimula. Kaya nga yung korupsyon yun, bilyon-bilyon. Kasi nga naman, yung mga nakaupo, bilyonaryo. Diba? Tsaka hindi lang bilyon Trilyon. Oo nga, trilyon na pala. Sorry. Nag-upgrade na po sila. Oo nga. Grabe, Oh no? my gosh. Ito, Miss Cathy. Ito alam ko, inaabangan to ng marami. At ang sarap ng kwentuhan. Bitawan mo na yan. Ang sarap ng kwentuhan namin kanina sa conference room. No? Pero meron ba tayong aabangang pang pasabog galing kay Miss Cathy or kung kanino man? Meron pa bang May video ba? video? Hintayin nyo lang si VP Sara. Yun! Ayun! May tinanong ka kanina tungkol sa love life Oy! Oo. Tanong mo sa kanya ngayon. Naiya ako, may camera. Ako na. Kung single si ma'am. Si Ma'am Cathy Single ba si Ma'am Cathy Binan? Single ako. Naku, ayun yung mga nanonood natin dyan, kung gusto nyo lang single, share nyo na itong live natin para marami makapanood. Hindi, joke lang. Alam mo, ang saya dito fun. Kasi dati sabi ko, parang ayoko mag-guest sa kanila. Gusto mo maging maghanap ba na teras, ma'am? Why not? Game. Alam mo kasi ma'am, hindi kami plastic Hindi, I like mo, that. di ba? I mean, hindi ko man nilalahat. Meron kasi mga mainstream na may mga bossing yan Yes. Kuha lang ng kuha yan. Pag hindi naman pumayag yung bossing nila, wala silang magagawa. Tapos scripted yung iba, no? Hindi ko na sila pangalanan. Dito, wala. May binigay mo kami sa yung script, ma'am? Wala. I like it. Hindi ko rin Ako lahat pinagbabawalan. ng ganon. Hindi, ayoko nang ini-interview ako na yung may script. Yun talaga. Everything I want kasi gusto ko talaga honest. Kasi nakikita ng audience. Yes. Yung kung totoo. You know? Please, kita ni ma'am, di ba? Walang bawal, walang walang Yes. script. Ano ba Bawal. Bawal. Pati nga kung single siya, tinanong ko na di ba? So sabi ko, anong pwede natin pag-usapan? Lahat. Yes. O, Are you fine. single? I have a wife. My wife is there. Okay. Si Coach Oli, di ko alam kung Ako, May single mga ako, anak po bata ako. pa ako. Okay.
At may ano dito, yung floor director natin, sana ma-invite natin siya ulit. Sure, Oh, yun, sure. ha? Anytime. Kay Ma'am diba? Cathy Binag na mismo na galing. Anytime diba? daw. May Okay. bahabol pa si pala ano? akong tanong. Kasi parang hindi ata naitanong kanina. Sige. Ano masasabi niyo ho dun sa ipapatong di umano na kaso or ipapataw kay BP Sara na plunder? Ano kaya masasabi niyo dun? Anong Napatungkol dun sa 123 million confidential fund, DepEd, gano'n. Alam mo, ako masasabi ko dyan, kung binubuksan nyo yung confidential fund ni BP Sara, buksan nyo din lahat. Mismo. 'Di ba? Kasi kung kine-question nyo siya, lahat ng may confidential fund, buksan din natin. 'Di ba? Hindi pwede kasing ano yun? Naka-center kayo sa kanya. Yes. Hindi pwedeng ganon. And kung gusto nyo ng magkaalaman talaga, so yung kay President BBM, buksan nyo rin yon. Sa lahat ng maraming politician, marami dyan eh. Speaker Romualdez. Yes, and Speaker the rest of the, Romualdez and ano everybody. yan. Exactly. Oo. So kasi, ang dami niyong tanong, pero hindi niyo pinag-uusapan yung PhilHealth. Yeah. Hindi niyo, ayaw niyong i-open up yung... Kita niyo yung flood control project. Wala na. Yung ano niya, yung nature na naglabas. So, yan ang pag-usapan niyo. Na Pag fact gumawa check. kayo ng batas. Di ba? Anong ginagawa niyo dyan? Ginagamit niyo yung yung Congress for useless things, useless matters, sa totoo lang. Correct. At parang huwag tayong magkasya, mga kababayan, no? Huwag tayong magkasya doon sa mga salita lang. Kasi from the very beginning, 2022, lagi nating naririnig yan, pero hindi naman natin nararamdaman. Hindi natin nararamdaman. Kaya sa mga susunod na eleksyon, kung kayo po ay may balak pang bumoto, piliin po natin. Lagi natin yun. Ang keyword lang dyan, resibo eh. Etong tao na to, na tumatakbo, meron ba itong nagawa doon sa komunidad? Kung halimbawa, first time niyang tumakbo bilang politician, meron ba siya nagawa doon sa komunidad na kinabibilangan niya before politics? Kung may nagawa siya doon, hindi imposible na may magawa rin siya sa pagiging politiko. Yun. At basahin. ito, may tatanong tayo kay Miss Cathy. Kung magiging presidente si BP Sara, ikaw sana gawing cabinet secretary ng Tourism. Maganda yan, no? Whitey Rodel. No, from Whitey Rodel. Well, let's cross the bridge when we get there. Ayun, Pero no? sa totoo lang, we have so many to offer. So much to offer in yung country natin. We have the best beaches. Yun nga nandito ako the last time. Sabi ko, ang dali-dali. Kung kung ako magiging tourism secretary, yung service ng Hong Kong, na-experience yun, di ba? Ang bilis. Nagsha-shopping ka, iwan mo lang sa store, i-deliver sa hotel mo. You don't need to bring it. Di ba? Yes. Tapos multifaceted. Kasi like different countries sila, ang dami lang pagkain. Tayo, colonized tayo ng different country. Spain is a good one. The Spaniards for Yes. 420 years. Tapos Asia, then European and everything, right? Tapos yung discipline and cleanliness ng Singapore. Lagay natin dito yon. Lagay natin how they do it. Yung Japan, yung kanilang, ang tawag dito, yung pagiging honest and transparency nila. And cleanliness pa rin. Yung pagkamagalang ng Japan. Yes, oo. So, we have so many things to offer. Look at Bali. They don't have, hindi magaganda yung mga dagat nila, pero 80% of their, yung pinagkukunan ng kanilang pinagkakakitaan ay turismo. So, we can do a lot. Yes. Dami Kasi nating ito, paggagayahan. Sobrang dami. Ang Huwag na dali. lang tayo lumayo eh. Yeah. Peace and Order of Davao. Yes, that's true. Diba? Voted as siya sa Second. elite in the world, diba? Second, sa Southeast Asia. Diba? At nag-first pa yun, ha? Yes, Nag-first of course. First pa pa. dati. So, may sumira lang, kaya naging second ngayon. So, hindi na natin kailangan pang lumayo pa. Sa Davao na lang, una-una, yung... tsaka hindi lang sa Davao. No? Sa Kingdom. Isa pa yan. Oo, Kailangan sa Glory Mountain. Sa Glory If Mountain. you can go, Yeah. nakapunta ka na po ba sa Glory Mountain? Or Yes, nakapasok ako one time. Parang paraiso, di ba? Ang cute, di ba? Ang cute-cute. Parang Actually, paraiso. nakukyutan ako. Ay, sige ma'am, pasyal tayo doon, lalo sa Kingdom ngayon. Ako, Oo. Ayun. Actually, I promised na I wanted to visit them one of these days. Okay. Kasi nga yung nag-siege Ayan, no? sila, sobra akong Yan, no? Yan, ang ganda naiyak yun, ako talaga dun sa nangyari. Tapos di ba yung after, my God, how can you, yung parang yung talagang yung faith nila kay God, yung after yung niyakap lang nila yung naiyak na. Iyakin ho ako eh. Naiyak Yung- siya talaga. Umiiyak talaga siya. Kasi talagang yung pag yung di ba parang after nung ginawa ng mga tao, tapos biglang yayakapin mo lang. Niyayakap Alam mo nila. yun, sorry. Yun ganyan ay turo talaga. ni Pastor yun eh, po yung yung turo ni Pastor. love your enemies. Love your enemies. Yung unang question, kung sa Inter- ibang bansa ba galing ang video or sa Pilipinas?
Alam mo, hintayin nyo na lang. Sabi sa And inyo then, eh. dapat ang tanong mo sa akin, ilan? Ay! Sige, yun. ilan. Ilan po yung video na hawak ni Bibi Hintayin na Sara? lang natin. Ganon din ang sagot? Niloloko ako nito si Miss Tayo Kano. din, ma'am. Dapat yun ang tanong mo sa akin. Ganun But din. anyway, balik tayo ng tourism. No? Okay. Kasi napag-usapan. Kasi yung bansa natin, kailangan dayuhin na uli. Kasi natatakot na naman yung mga yung mga banyaga, yung mga turista natatakot na naman. Kasi kailan lang may na-kidnap, di ba? Na Yes, yes. foreigner. So now, balikan natin yung bakit tayo kinolonize ng Amerikano, Hapon, tsaka iba pang mga bansa. Dahil mayaman ng Pilipinas. Exactly. We have a lot to offer. Kaya nga Yes. tayo sinasakop Sobrang ng ibang yaman. bansa. Ninakaw ang ating kayamanan, mga minerals na, natural minerals na. Mayaman tayo sa natural resources. Exactly. Kaya nga tayo nila sinakop. Kaya dapat maganda talaga yung pamamalakad ng turismo at syempre yung hindi namamanduhan. Kung yung may Yes. utak talaga para sa turismo. Yes, dapat Kung yan. halimbawa, ikaw ma'am, ganito. Ikaw ang magiging tourism secretary. Paano mo mailaalapit sa mga turista ang magagandang lugar natin sa Pilipinas? Well, number one, safety muna. Safety. Cleanliness, safety. Service. Tatlo lang yan. Cleanliness, safety, and service. Kasi, Davao. di ba? Oh, exactly, di ba? Para kasi, kapag pag nagta-travel kayo, anong gusto nyong punta? Anong masarap dito? Tapos yung service, di ba? Parang pag maganda yung pakikitungo ng tao sa'yo bilang turista, tapos you feel safe. Di ba? Babalik at babalikan ka. Yes. Para sa akin, yung linis unang-una eh. Yes. Kasi doon na Yun nga, parang doon na cleanliness. nagsisimbolo lahat eh. Yes. Kapag malinis ang isang lugar, may yano mo na talagang disiplinado ang mga tao. Pangalawa, yung sa pagkain, alam mo na eh, Yes. kasi yung mismong lugar Yes. nga nila malinis na eh. Paano Exactly. pa kaya yung pagkain? At higit sa lahat, yung Kaligtasan. kaligtasan. Alam mo doon pa lang kung lahat ba ng mga tao doon sa lugar na yun, kung mga Mabubuti. masasama ba yun, may malilinisan ba or parang mami-maintain ba nila yung ganung kalinisan kung ganun sila kasama. So ibig sabihin, doon nagsisimbolo lahat ng na yun sa kalinisan. Kasi Ma'am, diba- nasubukan mo nang kumain sa CR? Sa CR. Hindi pa. Parang isip ako. Yung tanong ni Coach Uli, nagulat ako. Napaisip ako sa tanong. Ako nga, hindi pa ako. Sorry. Hindi kasi alam mo, yan yung isa sa turo ni Pastor na nabalitaan ko. Yeah, tama yan. May ano po yun, may connect yan. Ang kanyang CR sa kanila, kailangan matuturing na malinis kung kaya mong kumain. And oh, that's a good napatunayan one. namin yan. Oo it's a good model Ganun po, sa pag napunta ka, kasi nakapunta na po ikaw sa KOJC, no? Pero, kami kasi nagstay doon ng more than 1 month kami nagstay doon, no, Silse. Lahat ng parte doon, CR, kusina, lahat doon. Kahit saan ka magpunta, malinis, mabango. Yun, ako, ganun. Malinis at mabango. Kasi kapag makikita mo yan, na yan eh, pag nakikita mong malinis talaga yung tao, in and out, alam mo, yung kalooban nun, Malinis din, diba? Tsaka Pero yun, alam mo, meron ding peking malinis eh. Yung si Dila, tsaka hubad. naglilinis-linisan lang. Sino yung si Dylan? Hindi ko ata alam yun. Dila. Si Kong Dila, tsaka Ay. si Kong Oo. Yung lumabas yung dila. Oo, But diba? anyway, Anyway. Coach Oli, baka may, tanungin mo pa si ma'am. Oh. Kanina, ang dami mong itatanong sa taas. Kaya naubusan ka. Na-starstruck ka, no? Hindi kasi, alam mo, sa katunayan, kulang yung isang oras sa atin dahil ang daming pwedeng itanong kay Miss Cathy. So, balikan natin yung Congress. Ayan kasi. Congress of Senate here. Oo, kasi mainit sila at gusto rin nila, parang nainggit. Nainggit kasi bakit sa Senado, parang gusto nilang pag-usapan din dyan sa Kamara, no? Sa tingin mo, kailangan pa ba yun? O i-play na lang nila, kunin na lang nila yung transcript sa Senate? Kung gusto lang naman nilang gumawa ng batas, pwede na yun. Hindi, tigilan yun No need. Nagawa na mas nakakataas na, magka-level naman, but kasi yung nandyan sa committee nyo, walang alam sa batas, most of you guys, and kakainin lang kayo ng buhay ni Digong. Yes. Ni President Duterte, at baka pagpunta niya dyan, handang-handa siya, baka may may ilalatag sa mga sikreto nyo. Di ba? Hindi, alam nyo, para sa akin, wag na rin talaga. Ako, Kasi wag na. kung eto na lang yan ang hirap sa inyo, dyan sa Congress. Masyadong mataas yung tingin nyo sa sarili nyo eh.
Kung Senate nga dinurog eh, kayo pa kaya? Ano yan? Ano pa bang kailangan na mga pag-usapan nyo doon? Na bakit kailangan pag-usapan nyo dyan? Sa Senate nga, hindi na nga halos umubra doon. Ayaw na nga umalis si PRRD. Yeah. Di ba? So, para sa akin, hindi na kailangan pang pag-usapan dyan sa Congress yan. Speaking of Senate and Congress, Miss Cathy, I know it is early to ask you this question, pero meron na buo kayong line-up ng inyong mga iboboto bilang senador? Ako merong 5. Yung bago sa akin. Kasi given na yan sila Senator Bongo, tsaka sila Bato, anybody. Ako gusto ko talaga, unang-unang senator ko talaga, nakikita nyo naman yan sa Facebook ko, si Congressman Marcoleta. Ayan. Ayun, Sobrang okay. ko siyang love for some Gusto rin reason. namin yun. Actually, nung... Kasi, sorry. Nung last election, kung tumakbo siya, iboboto ko eh. Sayang, hindi siya tumakbo. Talagang may paninindigan. And you know, ano siya eh, like nung sa Congress, she's really trying to protect his fellow congressman. Yung parang kinokorek niya. Pero rather than listening to him, tinake nila bad, yung parang tinake nilang masama. And he's a lawyer, he knows what he's saying. Yes. And he's been there for how many years? Parang 20 years na. Di ba? Parang ilang presidente, vice president, ang dami ng pinagdaanan. You know, yung mamang yun, ano na yun, yung principle nun, yung integrity nun, buo yun eh, as a politician. Yes. You know? At higit pa dun, ma'am, hindi biro yung ginawa ni Congressman Marcoleta. Yung tinatanong niya about sa 6 trillion. Oh, yes. Hindi biro yung kaya talagang bumilib din kami dun sa kay Congressman Marcoleta. May paninindigan. Then yung yung second ko is si yung second kong narinig si Doc Willie. Doc Willie. Yung Doc Willie. Ako naman, the reason why I want him, kasi nga, because of what's happening in PhilHealth. Yes. And a person who's, yung parang nagkasakit siya, then he experienced it. Tapos yung talagang very devoted siya with health thingy, di ba? So I know that he will do good. Yes, kasi ang In a way. number 1, yung health system natin sa Pilipinas, Yes. worst talaga. Yes, Grabe. exactly. Diba? Katulad lang sinabi ni Doc na ako, muntik na ako mamatay kung di ako nadala sa Singapore, baka wala na ako ngayon. True. Diba? And those are the main and basic nga yan sa atin, especially sa mahihirap. Yes. Ang daming mahihirap. And it's sad. Kaya nga yung budget natin, di ba, ang sabi nga na 45 billion lang ba kailangan para malibre na lahat, mabayaran na lahat. But rather doing that, kinuha nila yung fund na yun. Yung funds na yun, nilipat pa. Di ba, how can you do that to yung mahihirap, di ba? Tsaka ang problema, ma'am, yung sa health yun, di ba? Sa Yes, health. Pero yes. bakit mo dadalhin sa bridge? Exactly. Sa tulay. So parang saan ka po, bakit? For what reason? Kasi, Yeah. ano yun ang tao para sa health? Dadalhin mo sa tulay? Yeah, tas yung third ko, yung nag-declare si Attorney Vic. Rodriguez. Yes. Kasi yung si Pastor Kibuloy, nung may nangyayari sa KOJC, talagang sasabi ko, sana tumakbo siya. Tumakbo talaga siya kasi may boto siya. Ang dali lang manalo for para sa kanya. Tsaka marami siyang He deserved napanalo it. Exactly. ng mga Kung kaya politiko. ipanalo yung mga iba, kaya niya panalo yung sarili niya. And he deserved it more than anybody else. You know? So, sa akin yun. Tapos yung pang ko nga, Pastor Kibuloy, yan, 5. Kong Marcoleta, Willie Ong, kasi sila yung nagpahayag agad eh. Kasi nalaman ko na lang si Pastor Kibuloy nung nasa na siya, sa Manila Hotel. Yeah. Nagulat ako, tumakbo pa nga ako. Di ba remember? Naiyak Nagpa-picture pa ako ako. kay ma'am eh. Oo. But So anyway, kulang pa. Marcoleta, Pastor Kibuloy, hindi ka pa kumpleto. Attorney Hindi Vic. pa, kulang pa. Kulang pa. Vic. Yung isa ko, also si yung magre-represent din sa entertainment industry. Iniisip ko, Jimmy. si Jimmy Bondoc. Bondoc. The reason why, sabi nga nila, Attorney. bakit siya? Eh di ba, hindi naman siya nakikibakaw. Sabi ko, secretly, tumutulong yan. Tapos second to that, sabi ko, kasi chinek ko rin naman, naghanda siya. Attorney siya ngayon. Nag-aral Abogado siya. siya ngayon. Hindi man, bagong lawyer man siya, pero at least, alam mo yun, tuloy-tuloy siyang mag-aaral about it. And you know Yes. that he has good intention kasi nag-aral siya eh. Tsaka mahirap yung ginawa niya, mama. Yung mag-aaral ka sa gabi, tapos magtatrabaho ka sa umaga. Kumbaga, yung dedication mo nandun. Yeah. What more pa kung magtatrabaho sa Yeah, isang pupuntahan ko siya actually kasi gusto ko siyang kausapin. Ayun, Gusto ko, I want to learn more about Ay, it. baka Ganun na- kasi ako. Kasi naging guest din namin. Napakatalino. Mag-request ka, ma'am, let me be the one. Punta Idol na tayo dun idol sa ko yan. kanya. Punta tayo dun sa kanyang Idol na restaurant. idol ko yan si magaling. Attorney Jimmy Bondo. Kaso nung time na yon,
wala ako dito nun eh. Ayun. Kaya hindi Wala ko tayo siya dito. nakita. Wala tayo Ay, dito. pati rin ba ikaw? Wala ako dito. Kasi pangarap ko yan na makita ko siya. Kasi Nakasama idol na- na idol ko talaga. Nakasama na yun, yung mga kais ko dati, na kumakanta talaga siya sa mga gatherings. Kaya si Coach Olic, magkakasama kami. Barkada niya ni Coach Jimmy Olic. Bondo. Yeah, So bago tayo magtapos, ayaw man natin magtapos. Kailangan kulang na tayo sa oras. Pero abangan ninyo, part 2 kay Miss Cathy. Ayan. Pala desisyon na ako, no? Dinesisyon na ako. Banateras! Teres. But anyway, bago tayo Walang magtapos, sweldo. I'm willing to Ayun. you guys. baka Para sa inyo. baka mayroon po kayong ma'am last message sa ating mga kababayan, sa mga umiidolo po sa inyo. At alam ko marami ka ng fans sa Facebook. At yung mga abangan kay Miss Cathy. Iyan. Sige po, take it away ma'am. Well, ako, ang hinihingi ko lang sa mamamayang Pilipino, again, maging matalino tayong pumili ng ating susunod na mga leader sa ating bansa. Para to sa kinabukasan ng ating pamilya at ating mga anak. And wag ho tayo magpapaniwala sa puro salita lamang. Dapat ho, makita natin sa kanilang gawain. And tingnan niyo ho kung may mga nagawa dyan sa lugar ninyo, ang inyong mga binotong leader. And patuloy po tayong manalangin sa Panginoon na tayo'y gabayan. Kasi hindi tayo magkakamali kapag tayo po ay nanatiling may faith sa Panginoon at hindi magsasawang itiwala ang ating buhay sa Kanya.